Ayun o, napakaganda o. Naku, tingnan mo yan o. G, welcome back to our YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Muntinlupa. Babiyahe tayo papuntang Taytay Falls, isa sa mga magandang falls papuntang Laguna. Kaya tara, samahan niyo ako. Kasama ko ngayon grupo ng One Gravis Philippines. Ito ang unang grupo natin sa pagmotor. And kahit na naka PCX tayo, tanggap pa rin nila tayo. Kaya yan o, ang laki na ng grupo. Sipin nyo, iilan pa lang yung nakasama ngayon, meron pang iba na nauna na rin. Kaya samahan nyo ako sa trip natin ngayon. Mag-enjoy muna tayo habang summer. Simula na ng tunay na biyahe. Lord, bless us, guide us sa aming pagpunta sa Taytay Falls. Okay, nag-go signal na si Pres. Isang mapagpalang araw. Andito tayo ngayon sa Laguna. Sinamahan natin ang Yamaha Gravis or One Gravis Philippines sa isa sa mga kanilang successful outing. Grabe, sobrang nakaka-enjoy talaga. Iba talaga ang samahan dito sa One Gravis Philippines. Talagang matutuwa ka kasi ang mga kasama mo dito mga tunay at mga totoong mga tao. Kaya talaga kung wala ka pang grupo, lalo na kagaya ko, 'di ba? Galing akong Gravis. And ngayon naka PCX na ako. Pero tanggap nila ang Tito Mons nyo, no? Ganyan kaganda ang samahan dito. 'Di ba? Kaya kung wala ka pang grupo at gusto mo magkaroon, 'di ba? Magkaroon kayo ng enjoyable ride, then I suggest na hanapin nyo si Franz, no? I-share ko na lang sa baba yung link niya sa Facebook. And check out One Gravis Philippines din sa Facebook, no? Meron din silang Facebook page. Share ko rin nga pala for this video yung mga na-experience namin during the ride. Kaya samahan nyo ako ngayon and together let's experience kung gaano kasarap mag-ride kasama ang One Gravis Philippines. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Itong kasabay ko ngayon, ito ang pinaka head marshal ng One Gravis Philippines and his name is Donsky. Isa si Donsky sa mga batikan na pagdating sa pagmamarshal, and napakahusay ni Donsky na makisama sa mga tao. Sobrang talagang may enjoy mo yung companion niya. Pati na rin yung pagdadrive niya, hindi talaga kamote. Talaga marami kang matututunan given na siya ang pinaka head marshal ng grupo. At ito pa ang kagandahan sa One Gravis Philippines, no? Talagang walang iwanan pagdating sa biyahe. Hanggang pagka napansin ni Marshall na merong mga naiiwan, nagbababagal din talaga yung si Marshall. Kaya talagang solid ang samahan ng One Gravis Philippines. Dahil talagang sigurado masasamahan nyo dito mga disiplinado.
Isa pang nagustuhan ko sa One Gravis Philippines is yung samahan dito hindi lang puro tungkol sa pagmumotor, no? Hindi lang sa puro pagra-rides. Kundi every time na magra-rides din or pagka ganito may mga event, family oriented din, no? So kung may mga family members kayo, 'di ba? Gusto niyo isama misis niyo, gusto niyo isama mga anak niyo. Yung iba pa nga sumasama sa One Gravis Philippines kahit mga nakakotse, no? Kaya yan ang tunay na samahan ng grupo, no? Hindi porke hindi ka na naka Gravis hindi ka na nila tatanggapin. Hindi porke gumamit ka ng kotse hindi ka na welcome. So sa kanila wala, hindi mahalaga na iba yung gamit mong sasakyan. Pero syempre, hindi naman po pwedeng iba na nga talaga yung motor mo sa umpisa pa lang, pero dito mo pa rin talaga gusto, di ba? At least kahit pa paano, Gravis man lang yung mo, di ba? Naging unang motor kagaya ko, una kong motor is Gravis. And ayun, thankful ako kay Lord kasi ito yung grupo na binigay sa atin. Talagang talaga, napakagandang grupo. Welcome na welcome ang tito nyo, hindi lang ako kundi lahat ng members sa grupo. Kagandahan din dito sa One Gravis Philippines, wala din silang pinipiling edad, no? Kesyo bata ka o matanda ka, no? Bata to the point na syempre meron ka ng lisensya, 'di ba? Kung wala kang lisensya, ibang usapan 'yun, 'di ba? Pero pagkakagaya nito, meron kang lisensya kahit na anong edad mo, kahit na may edad ka na. Pero kung gusto mo rin talaga mag-rides, no? Pwede kang makisali or makigrupo dito sa One Gravis Philippines. Nga lang, syempre kung may edad ka, kondisyon mo rin yung sarili mo kasi syempre mahirap na, baka mamaya maging abala din, di ba? Na pagka bumiyahe sa grupo tapos hindi mo pala kaya. Tapos kapag may mangyari sa'yo, syempre hindi naman din kanila basta-basta iiwan, di ba? Di pa naman. Ayaw mo masama sa vlog? Ha? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Dalawang liko na lang, andyan na tayo. Kaliwa kanan. Linis, oh. Ganda, no? Sobrang linaw, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Mabato na ka? Oh, wow. Napakalinaw, oh. Oh my God. Sobrang lamig.
Tatay Marlo. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit na may edad ka na, no? Nasa 70 na rin si 70 plus ata or 70 something si Tatay Marlo. Pero despite his age, kitang-kita nyo naman, napakaliksi pa ni Tatay Marlo magmotor, di ba? Yan yung isa sa mga naging outlet ni Tatay Marlo yung pagmomotor yung pamamasyal ng Gravis Philippines sa mga probinsya. And kagandahan din sa grupo na to, hindi mo kailangan gumastos ng malaki, di ba? Kagaya na lang niya, nag-outing, magkano lang naman yung nilabas namin pera. Tapos may mga committee pa na sila yung naghanda ng mga pagkain, di ba? Sila yung nagluto, mayroong mga bumili, di ba? Yung mga kailangan. Kaya talagang sobrang enjoy. Itong nasa harap naman natin si Madam Lisa, isa siya sa mga pioneer, no? Kaya mapapansin nyo yung number niya sa One Gravis Philippines is number 77. Kung hindi ako nagkakamali, ang member ngayon ng One Gravis Philippines is parang mga nasa 300 na ata or 280, somewhere around that, no? Mga 300. May mga members din to na nasa hindi lang puro Metro Manila, meron din yung iba mga taga Batangas, iba mga taga Laguna. Kagaya na lang kanina nakakwentuhan ko, taga Laguna pa siya. Meron din siyang negosyo, no? Meron siyang negosyo. Ganda rin ng negosyo niya, siopaw. Nagdala siya ng siopaw kanina, talagang nabusog kami dun sa pabaon niya para sa amin. Kinain talaga namin lahat dun sa site. Yung motor niya, di ba? Naka-Abenis na siya, pero tanggap pa rin siya sa grupo. Katulad natin, di ba? Parang kailan lang naka-Gravis tayo, ngayon naka-PCX na. And yan, tanggap na rin tayo sa grupo. Ito medyo paahon, so bubelo lang tayo para hindi maupod yung clutch natin ng gusto. Kailangan natin bubelo. Ayan. Dahil pantay na natin si Marshall, ayan, magbagal na tayo. Shit, drive kami ng drive. Nakalimutan kong magsabi na paubos na rin ang aking gasolina. Hindi ako nagpagas nito kasi nga malakas loob ko, 8 liters ako pero palagi ko mamaya magpapagas din kami kasi nga itong Gravis lang yan 4 liters lang yan so nung nasa may Laguna area kami, sa may area ng Santa Rosa, Laguna, mga nagsipag gasolina sila kanina doon or kahapon doon sa may Santa Rosa, Laguna. So kung sabihin na lang natin meron pa silang mga 3 litro, palagay ko itong sa akin mga ganun din, mga 2.5 hanggang 3 litro yung laman pa nito. So palagay ko by the time na magpagas sila magpapagas na rin ako, sabay-sabay na kami lahat. Pagpasensyahan nyo na, medyo tabingi yung camera natin ngayon. Angkas ko kasi yung anak ko, no? Ito yung panganay ko na babae. Yung panganay ko na lalaki, yung talaga yung pinaka eldest. So panggitna tong kasabay ko ngayon. 13 years old to pero malaking babae. Tapos medyo nangangali kasi yung likod niya dun sa top box ko, yung gamit kong top box na SEC. So hindi siya ganun kakomportable. Kaya instead of her, no, na nakasandal lang siya, ang ginawa niya niyakap niya ako na mahigpit. Tapos nilagay niya yung baba niya sa shoulder ko. Kaya ganyan yung pwesto ng camera. Pagpasensyahan nyo na, naka-chin mount tayo, hindi tayo makatutok ng maayos sa kalsada. Kung wala rin kayong masyadong alam pa sa pagmomotor, no, or yung mga yung mga pyesa ganyan, o kaya yung mga kailangan i-maintain sa motor, di ba? Ang kagandahan dito sa One Gravis Philippines is andi dito rin yung may-ari ng Scooter Attack, no? So kung hindi nyo pa alam yung Scooter Attack, ang tao sa likod ng Scooter Attack is si Master Alan De Libro. So kung nag-Gravis ka or first time mo mag-Gravis, kailangan kilala mo yung Alan De Libro na yan, kasi si Master Alan De Libro, siya yung isa sa mga nag-pioneer sa YouTube
ng mga gravis na mga fix na talagang malaki tulong. And kahit hanggang ngayon talagang sobrang dami niyang natutulungan. Ang ganda na ng pwesto niya sa may Caloocan. Pati yung mekaniko niya kompleto siya, yung mga gamit, lahat ng mga kailangan meron, available lahat sa shop niya. Kaya ang dami dyan dumadayo pa kahit mga malalayong lugar na. Uy, ang ganda, nasa ano na tayo. Nak, tingnan mo, ang ganda oh. Alam mo kung anong tawag dyan? Caliraya Lake. Yan nasa kanan. Oo, dyan ko gusto dalhin si mama mo eh. Kaya lang nung nakaraan di kami nakapunta. Kasi wala pang plaka tong tong motor nung time na yun eh. Kaya hindi kami nakapunta dito. Dati nung nagagravis ako, dahil 4 liters lang yung tanke nun, pagka gantong nag 2 bars na lang ako, medyo pinagpapawisan na ako na malapot eh. Pagka gantong medyo may kalayuan yung biyahe. Buti na lang kamo itong PCX, medyo malaki-laki yung tanke. Naka 8.1 na siya, kaya at least kahit papano hindi tayo masyadong kinakabahan. And palagay ko bago mag-empty to, mga nasa 300 kilometers din yung magiging trip ko eh. Ito pa yung medyo kakaiba din sa anak ko. Parang misis ko to eh, kaya nilang matulog sa motor eh. Hindi sila natatakot sa drive ko. Ganyan siguro kasarap mag-drive si Tito Mons. Talagang yung mga backride eh nakakatulog. Nako, may inggit misis ko nito kasi hindi nakasama misis ko ngayon. Ang nakasama lang is itong anak ko nga. Napakaganda pa man din nung Caliraya. Talagang parang nakaka-inlove yung lugar eh. First time kong magkamotor, hindi ko talaga makakalimutan yung lugar na yan, yung Caliraya na yan. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong motor o kaya first time nyo nagmotor, I suggest kung kailangan nyo i-break in yung motor nyo, dalhin nyo dito sa Caliraya. Ang ganda, sobra, talagang mapapawaw ka. Tapos ang naalala ko pa, recollection ko pa ng Caliraya nung pumunta kami, malamig yung lugar, ang lamig. Tapos yung kinainan pa namin nun, pansit lang yung kinain namin nun eh. Pero sarap ng pansit. Marlon. Anniversary motorcycle KJ. Hoy! Sarap magpahinga. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Highlanders Cafe. Ganda na ko, Highlanders Cafe oh. No? Ang sosyal. Nakatulog ka na naman oh. Nak.
Kala ko nakatulog ka na naman eh. Sarap din mamili ng prutas dito sa area na to eh. No? Laguna. Buko dito napakamura. Yung buko kanina dun sa pinagbilan namin ng bibingka, pinamimigay lang eh. Pagka nakabili ka ng bibingka sa kanila worth 100 pesos, libre na yung buko juice mo, di ba? Ganun dito. Kaya talagang panalo. Tapos yung buko juice pa nila puro. Grabe, sobrang sarap. Tuntua yung anak ko. Hindi naman nauuhaw yung anak ko kanina, pero yun nga dahil sa sobrang sarap ng buko, di ba? Kaya kayo pagka pupunta kayo ng Caliraya Lake, mapapasyal kayo dito sa bandang Laguna, huwag niyong kalimutan bumili ng bibingka. Grabe, napakasarap na, napakamura pa. Tapos pagka bumili ka pa ng worth 200 pesos sa kanila, so bali 6 na bibingka yun, pati yung kasama. Ano nga pala yung ibig sabihin nung senyas na 5? Nakalimutan ko na. Ibig sabihin ata nun, pulis eh. Wala, nakalimutan ko na ibig sabihin nung 5. Ano nga ba ibig sabihin ng 5 pag kami nagsenyas na 5? Comment naman kayo sa baba. Medyo makakalimutin na si Tito eh. Nakalimutan na kung ano yung ibig sabihin ng 5. Makikipag-appear ata yun. Gustong give me 5 ata yung ibig niya sabihin dun. Ayan. Pagka ganitong medyo may paahon, ang hirap pagka nauusukan ka eh. Kaya minsan pagka medyo paahon, kung kaya kong unahan si Marshall, minsan inuunahan ko yung pagpaahon eh. Kasi ang hirap pagka nasa likod ka ng truck tas mausok. Di ba? Kita nyo, sobrang usok ko, di ba? Kawawa naman yung nasa likod. Kaya lang dito medyo alanganin overtake. Kaya hindi tayo basta-basta makakasingit dyan. Dito lang muna tayo sa gilid. Lihis lang muna tayo. Sayang yung gasolina doon kanina, nakasara. Mukhang wala na rin mga gasolina to mga to. Kaya ako marami pa. Kaya ko pa. Medyo pakipot yung kalsada dito, kaya mahirap din overtake. Ayan, ganda ng nila, Lumban, di ba? Yun diba? Caliraya Lake. Ang ganda ng rides dito. Wow, sarap. Ay, grabe, nakaka-relax. Ang ganda ng view. Parang mauubos lahat ng problema mo dito, diba? Kahit yung problema mo panggas, ubos. Dito kami nag-stop over noon. Napahinto kami dyan. Kumusta na kayo misis ko, no? Busy sa kusina yun eh. Pagka may time kayo, makapasyal Quezon City. Sa may lang kami, West Avenue. Tapat ng Shell West Avenue. Yung Bimons. Kainan yun, no? Pagka nagawi kayo sa amin, turo-turo lang, di ba? Karinderya style na magustuhan mong pagkain or ulam, or kung may mga gusto kang mga silog, di ba? Or kahit sisling po pwede rin. Pagluluto ka namin dun. Mura pa presyo ng ng tinda ng misis ko. Mura kasi quality, no? Siyempre merong iba kasi mura as in talagang literal na mura eh. Pero yun nga, kumbaga parang laman tiyan lang, di ba? Pero ito, yung sa misis ko, yung mga luto niya, mga pagkain, kami rin kasi kumakain nun eh. Kaya yung ingredients niya quality eh. Sipin mo, mga toyo suka gamit namin dun, dato puti lahat, di ba? Kaya talagang sulit yung binabayad mo. Para ka lang pinagluto ng nanay mo o ng asawa mo sa bahay. Ganun kasarap yung luto ng misis ko. Init na init si ate oh. Lang helmet eh, kaya nagbalabal na lang.
Nagbalabal na lang siya. Takpan na lang yung ulo para hindi mainitan kaysa mag-helmet.